Okay, nasa second week na tayo ng ating series, which is a 6-week series. So, ang goal namin dito is yung ma-train yung puso nyo dahil lahat tayo ay pinanganak na hindi trained. Meron ba dito habang nasa sinapupunan ka ng nanay mo, training ka ng nanay mo, no? Pero hindi. So, lahat tayo nag-grow. So, and then, syempre, para mag-grow tayong lahat, mas mapabilis yung pag-grow natin, syempre may mga tamang procedure tayong gawin, di ba? Syempre, ang isang halaman, para mabilis ang pagtubo, dinidiligan mo, inalagaan mo. Syempre, tatagal yun kung hindi mo alagaan. No? Pero tutubo pa rin siya. Pero itong ating gagawin sa series natin ito lang yung makakatulong sa inyo to grow much faster kumpara sa di mo narinig to, di ba? So, yun yung ating tatalakayan. So, ang ating verse for this series is, ano ba yung default ng ating puso? Default ng puso natin ay, siya yung pinaka-most deceitful of all things. Hindi yung katabi mo yung manloloko, yung puso mo yon. So, and desperately wicked. Kung meron mang masama, puso mo yon. Hindi yung mismong tao, puso mo yung masama. Kasi, ginagawa mo yung isang bagay kasi ginusto mo. Di ba? And who really knows how bad it is. So, hindi natin kilala ang bawat isa kaya hindi tayo pwede manghusga. At ang nakakita lang sa ating puso ay ang ating Panginoon. So, and then ang ating second verse from Matthew 15:19, si Jesus mismo nagsabi, "For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander." So, kung meron man tayong sisisihin dito, wala. Kasi puso mo yon. Kaya that's why, kapag may nakita tayong, for example, yung ibang tao nakagawa ng mali, maiintindihan mo kung anong nasa puso nila kasi yun din yung puso mo. Minsan sa atin, tinatago natin Ay, hindi ganyan yung puso ko. Okay yung puso ko. Malambot kumpara sa iba. So, lahat tayo matigas ang puso pagkamakanak mo pa lang. We are born sinner. So, yan yung ating sinasabi dito sa ating Youth Life believes. We are a group of sinners. So, yun yung isa sa mga fundamentals na dapat nating maintindihan. Kasi hindi mo ma-appreciate yung biyaya at pag-ibig ng Diyos na hindi mo alam yung kalagayan mo. Kumbaga, hindi mo ma-appreciate yung good news kung hindi mo alam yung bad news. Yung bad news na kung nasaan ka ngayon. No? And that is our heart's default. So, ito ang ating series. Meron tayong Bible reading, prayer, worship, fellowship, preaching the gospel to yourself, and repentance. So, last week, ang pinag-usapan natin is Bible reading. So, ano ba yung napag-usapan natin dyan? Yung heart surgery through the Word. So, na-post naman na to sa YouTube channel. So, sa lahat ng bago, meron po tayong YouTube channel, LPCF Youth Live. So, please share, follow, and subscribe. No? And then, meron na rin tayong TikTok channel. So, sa mga nakapanood, maraming salamat. Okay. Ano ba pinag-usapan natin dito? Sabi ni Kuya Raymart last week, meditating and reading the Word of God enables us to be joyful and satisfied regarding of circumstances. Kung sa tingin mo, yung gusto mo, yung magpapasaya sa'yo, doon ka nagkakamali. For example, sa tingin mo, ano yung magpapasaya sa'yo na bagay sa'yo? Sino makakapagsabi kahit isa? iPhone. For example, iPhone. Ngayon, yung iPhone na yon, pinasaya ka. Nagkaroon ka, pinasaya ka. Kaso, ang problema, makinig. Ang problema sa iPhone, pinasaya ka niya, pero sa ilang taon lang. After nun, malungkot ka na naman ulit. So, sa tingin mo, yung iPhone na yon is talaga bang source ng happiness? Hindi. Kasi nawawala siya. Hindi siya totoo, kumbaga. Sa Christianity, ang happiness is something na maglalast forever. And then yun yung dapat nating hinahabol. Kasi lahat ng bagay sa mundong ito, yes, magpapasaya sa'yo, pero temporary lang. No? Kaya, ang pagbabasa ng Word of God is something na magbibigay sa atin ng kasiyahan. Hindi kasiyahan yung talaga mapapangiti ka, literally. Pero kasiyahan na magpapasatisfy ng puso nating lahat.
na thankful ka na mahal ka ng Diyos at hindi siya against sa'yo. No? And then, syempre, ang Word of God is something na yung Diyos na nagmahal sa'yo, nagko-communicate sa'yo. Imagine, yung taong mahal mo, nakikipag-usap sa'yo, open sa'yo palagi. So, meron kang trust na, ay, hindi to ako lolokohin kasi kilala ko na siya. Lagi niyang ino-open yung sarili niya sa akin. Kilala ko na tong tao na to, na kapag pumunta siya sa isang lugar, ito yung gagawin niya kasi lagi niyang kinukwento yung nangyayari sa buhay niya. So, sa pagbabasa natin ng Bible, mas lalo natin nakikilala ang Diyos. Di ba? Yun yung communication ng Panginoon para sa ating lahat. Lagi niyong tatandaan, kapag nagmamahal, nagsasalita ka, nagsishare ka. So, kapag di ka nagsasalita, hindi ka nagmamahal. Isa yon. Or hindi ka nagiging open sa mga tao na sa paligid mo. Kasi kapag hindi ka nagsasalita, or ang Diyos hindi nagsalita, wala na tayong pag-asa. Wala na tayong hope. Or hindi mapapakita ng Diyos yung pagmamahal niya talaga sa atin. Or hindi natin malalaman kung totoo ba talaga na mahal ako ng Diyos. Kung gusto mo malaman kung mahal ka ng Diyos, basahin mo yung Bible. So, kung ang Diyos nakipag-usap sa atin through the Bible, syempre, kapag may nakipag-usap sa'yo, makikipag-usap ka babalik. And that's our second topic, prayer. So, mahirap mag-pray kung hindi ka nagbabasa. 'Di ba? For example, mahirap makipag-usap pag di mo kilala yung tao. So ngayon, mahirap mag-pray kung hindi mo kilala ang Diyos. Hindi ka nagbabasa ng Bible. That's why, mahalaga yung Bible reading. And pagpunta sa youth line, kasi nakakarinig kayo ng salita ng Diyos. No? So, ayan yung requirement, yung Bible reading bago tayo pumunta sa prayer. So, kung kayo, nahirapan na kayo magdasal, baka kasi hindi kayo nagbabasa. Yun yung doon. Ngayon, ang pag-uusapan natin dito is yung prayer naman. So, ito yung week 2 natin. So, before we start, let us pray muna bago pag-usapan yung prayer. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito, sa gabing ito, Panginoon, or sa gabi. Hanggang mamayang gabi, Panginoon, nasasamahan mo po kami, Panginoon, na maintindihan, Panginoon, yung isa sa mga basic, Panginoon, na kailangan namin sa pagkakaroon ng relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, continue to guide our hearts, to clear our minds, Panginoon, at mas makilala ka pa, Panginoon, at mas maging malapit kami sa iyo, Panginoon, compare sa dati naming sitwasyon, Panginoon. At ang puso namin, Panginoon, ay mapalambot mo, Panginoon, mapagaling mo, Panginoon, sa kung ano yung estado nito ngayon. Kaya, Panginoon, touch our hearts, mold our minds, Panginoon, and guide as we walk, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo na po namin tinataas saglit na to. Tulungan mo kaming matuto, Panginoon, magdasal, Panginoon. Magbasa, magdasal, Panginoon, upang mas makilala ka namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat sa iyo. Sa iyo na po namin tinataas saglit na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ang pag-uusapan natin is prayer. Sino marunong magdasal? Makakapagsabi na marunong magdasal. Yung iba dito nakakapagdasal na. Pero, gaano kayo ka-sure na tama yung ginagawa nyo? Minsan may ganon, di ba? So, yun yung pag-uusapan natin dito. Pero, before we do that, ano muna yung definition ng prayer? Okay, sige. Prayer definition. Prayer is talking to God. Hindi yan parang yung mahirap. Sasabihin ko lang sa'yo, kapag nag-pray ka, kausapin mo lang yung Diyos. Mahirap ba makipag-usap? Sa mga introvert, mahirap makipag-usap, di ba? Introvert, pero kapag, di ba, ito yung kakaiba sa mga introvert Hindi sila madaldal. Pero kapag ka-close nila yung kasama nila, sobrang, parang ayaw mo na Ayaw mo na makinig. Kasi na information overload ka na, no? Then, prayer is parang katulad sa mga laro or sa Valorant, for example, mahalaga na open comms. Diba? Open communication. Communication. Open communication sa Panginoon. Na para hindi natin misunderstood. Diba kapag kailangan natin sa paglalaro, kapag open comms, kailangan marinig nung isa yung sitwasyon mo para alam niya yung gagawin niya. So, ganun din sa Panginoon. Sinasabi natin sa Panginoon yung ating mga
hinaing lahat ng ating mga sinasabi, hindi para malaman niya, kundi para makita sa atin na kailangan natin siya. Alam mo, Lord, kailangan kita sa part na to. Kailangan kita, Lord, sa ganito. So, maraming examples yan. Then, prayer means to intercede or to mediate. Intercede is pumagitna. Di ba, minsan kapag may nag-aaway, may naawat. Oh, tama na guys, huwag kayo mag-away. Tapos sumapak, tinamaan ka. Okay lang, sige, parang huwag kayo mag-away. Di ba? Ganun yung prayer. Kapag nagpe-pray ka, hindi lang para sa sarili mo. Nagpe-pray ka rin para sa ibang tao. For example, hindi nila kilala ang Diyos. Or ayaw nila mag-pray. Ikaw magpe-pray para sa kanila. Lord, tulungan mo tong taong ito. Lord, bigay mo yung pangangailangan niya. So, ganun yung prayer. Hindi lang siya parang pansarili. Lord, gusto kong ganyan, gusto ganito. Lord, ganyan. Lord, sorry, Lord, thank you kasi ganito ang sarap ng buhay ko. Ang prayer hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga tao rin na nasa paligid mo. Pinagpipray mo sila. Pag mahal mo, yung mga tao na sa paligid mo, ipagpipray mo sila sa Panginoon. So, di pa natin ba't ako magpipray kay Lord? So, yung mga ganong instances, sasagutin natin yan. Then lastly, unang prayer na ginawa sa Bible ay prayer para hindi mapahamak ang ibang tao. Imagine, nung sinabi ni Lord kay Abraham, ipag-pray mo yon para hindi ko ibuhos yung galit ko doon. Ginawa ni Abraham. And then, naligtas yung hari na yon. So, hindi ko na, pero yun yung unang sinabi sa Bible, na ang prayer is something na para sa ibang tao, hindi para sa'yo. Minsan, parang pag nag-pray ka, para sa'yo no? So, yun yung ating, sige, next. Ayan. So, trivia, ang pagdadasal ay hindi ritual or magic words. Para mapasunod ang Diyos. Or para may gawin siya para sa'yo. Minsan, tinuturing natin ng Diyos na genie. Lord, bigyan mo akong ganito, then magiging mabait akong bata. Lumang style na yon. Pero, imagine, yung taong mahal ka, ganun mo kakausapin. So, hindi na relasyon ang tawag doon. Pagmamanipula na ang tawag doon. At ang pagmamanipula ay hindi pagmamahal. For example, sinabi mo na, gusto ko ng iPhone. Kapag wala akong iPhone, di ako mag-aaral ng mabuti. O, pagmamanipula yon sa magulang. Ganon yung ginagawa natin minsan sa Panginoon. O for example, sa magjowa, mag-sex tayo. Pag di tayo nag-sex, di mo ako mahal. Pagmamanipula ang tawag doon. Hindi pagmamahal. Okay? So ang pagdadasal or open communication, laging kasama sa pagmamahal yon. Okay? Kapag nagmamahal ka, open ka. Hindi ka close. Open. Okay. Huwag kayong tumawa. Kasi tama yon. Okay. Ayan. So, ang pagdadasal ay pakikapag-usap sa Diyos na nagmahal sa'yo tulad ng isang anak sa magulang. Meron bang anak dito na minamanipula yung magulang niya? Mag-isip na kayo, baka hindi nyo talaga mahal yung magulang nyo, no? Pero ang Panginoon nagmahal sa inyo. Ang Diyos ang nagmahal sa inyo. Hindi siya pengi noon. Panginoon siya. Okay? Oh, hindi yan joke, pero malumang na yon. Hindi siya pengi noon. Panginoon. Okay? So, ang una nating sasagutin, di ba, ang prayer is communication. So, yun lang isipin natin, communication or talking to God. Sa communication, anong respond ng puso natin? Anong default na respond ng puso natin about communication? Next. Naman yung napindot. Next, who, where, when, and how, and what should we pray? So, ito yung dapat nating alam kapag nagpipray tayo. Then lastly, hiniwalay ko lang, why should we pray? Bakit natin kailangan mag-pray? So, ang una nating sasagutin, sa communication, ano ang respond or default ng puso natin sa kapag nakikipag-usap sa ibang tao or pagiging open? Diba? Ang una nating topic is default disposition of the heart about communication. So, our hearts
to the other people. Ito tayo kapag may problema. Kapag may problema ka, nagpapanggap ka na okay. Ay, alam mo, mukha ka bang ba't malungkot ka? Hindi, okay lang ako. O kaya pag nakita naman, ba't ka nakabusangot? Hindi, okay lang ako. Pero hindi nila alam, may pigsa ka na sa likod. Sa likod lang. Ito, no? Diba? Minsan, may problema tayo, nagpapanggap ka na okay. Another one, kapag may kasalanan ng iba, nagagalit ka agad ng pupuna. So, imbis na makipag-communicate ka at alamin kung ano yung problema niya, nagagalit ka at ng pupuna. Next, kapag may kagalit ka naman, anong ginagawa natin? Imbis na makipag-usap, lumalayo. Nakikita niyo kung paano kayo hindi magmahal? Kapag may nagawang kasalanan, for example, ikaw, may nagawa kang kasalanan. Nagsisinungaling ka, sabi mo, hindi ako yun, yung kapatid ko yun. So, yung kapatid mo yung napalo ng magulang. Hindi ikaw, di ba? Another one, kapag masaya ka, kanina, ang daming masaya kanina, di ba? Nagiging mayabang. Hindi lang to sa mga masasaya. Pati doon sa mga mahilig mag-joke. Sino mahilig mag-joke? Kapag masaya ka, nagiging mayabang, hindi iniisip yung sinasabi. Na baka, balik na. Hindi nyo, bakit nagiging mayabang? Hindi iniisip yung sinasabi na baka nakakasakit ka pala ng iba. So, anong tawag doon? Hindi mo na naman mahal yung tao, di ba? And then, last one, kapag may nakikipag-usap sa'yo, ikaw laging tama. Laging nagsasalita. Tapos, laging bida, para si Jollibee. Jolly. At hindi nakikinig. Nakikita nyo? Yung sa communications pa lang, alam mo na hindi ka na nagmamahal pag ginagawa mo to. Yan yung default ng puso natin. Walang nagturo sa'yo niyan. May nag-PowerPoint ba sa loob ng tiyan ng nanay mo nung nandun ka? Wala. Noong pinanganak ka, yan na yung gusto mong gawin. Laging itago yung mali. Laging ipagyabang kung anong meron ka. Tawag doon, kabaliktaran ng pagmamahal, pagiging makasarili. Okay? Next. Mali na naman ang pindot. So, ang respond ng puso natin ay kayabangan. Kaya minsan, ayaw natin makipag-communicate. Ayaw natin mag-open sa magulang, sa kaibigan, kasi mayabang ka. O, paano natin? Sige, balikan natin yung kanina. Kapag may problema ka, nagpapanggap ka. Kasi, wala kang maiyayabang eh. Kaya magpapanggap ka, mag-iimbento ka ng kung ano-ano, at sasabi mo, alam mo, ganito ako eh. Okay ako. Yung mga taong yan, mahihinang nila lang. Ako lang ang malakas. Di ba? Kapag nagagalit ka, makasarili ka. Kapag lumalayo ka, wala kang pakialam sa mga taong kagalit mo. So, isa-isayin ko pa yan. Lahat yan, sakop ng pagiging mayabang natin or pagiging makasarili. Okay? Then next, yung puso naman natin, default natin, pagdating sa Diyos. Hindi nagdadasal dahil hindi nakikita ang kailangan ng Diyos sa buhay. Minsan, ayaw mo mag-pray. Kasi okay naman ako, Lord, ba't pa mag-pray? Imagine, sa magulang mo, okay naman ako, Mami, kaya ako naman magsandok ng kanin eh. Huwag mo na akong kausapin. Huwag mo na akong paghandaan. Di ba minsan, di pa tayo natutuwa na may naghahanda sa atin. May nanggigising sa'yo, kain ka na. Ano sabi mo? Tutulog ka pa, di ba? Next, magdadasal lang kapag may kailangan na bagay. Lord, kailangan ko ng iPhone. For example, bagay. Bakit kailangan mo ng iPhone? Kasi kailangan mo yun, maganda eh. Bagay yun eh. Bagay yun sa'yo. Or for example, isa pa, magpasikat. May iPhone ako. Anong iPhone mo? 14? Sa akin, 15. Nayabang ka na naman, di ba? Doon na naman tayo papunta. Tapos sasabihin mo, may iPhone ka maganda,
Mapapakita mo sa mga tao na mas okay ka. Kayo, mahihirap kayo. Kami may iPhone. Or for example, religious ka. Na madalas ka dito sa church, pero deep inside of your heart, pumupunta ka lang ng church kasi gusto mo magpasikat, may nakukuha kang bagay, at may gusto ko lang maipakita sa mga tao or magyabang. No? Next, magdasal lang kapag wala nang malapitan at wala nang maisip na paraan. Di ba kasi magaling ka eh. Then ngayon, nung wala na, yung lahat ng naisip mo, pumalya, nagiging last option mo si Lord. So, yun yung default ng puso natin. Imagine, meron kang kaibigan, best friend, imbis na siya yung hiningan mo ng tulong, pumunta ka sa kahit sino-sino. Pumunta ka kay Tulpo, pumunta ka sa hindi mo naman ka-close, pero sa best friend mo, hindi mo nasabi. Or sa magulang mo na nag-alaga sa'yo. Imagine sila yung last option, sila yung last option, even though sila yung pinaka-close sa'yo. And then, ganun yung ginagawa natin sa Diyos. Ang Diyos ang pinakamalapit sa atin, pero siya yung huling option. Kahit mag-isa ka sa CR, si Lord pa rin ang pinakamalapit sa'yo. Lagi mong tatandaan yan. Kahit mag-isa ka lang sa kwarto, si Lord pa rin ang pinakamalapit sa'yo. Magdasal lang kapag wala nang maiyayabang. So, minsan nagdadasal lang tayo sa Panginoon kasi wala ka na maiyabang, nasira ang iPhone mo, wala nang pambili. Hindi ka makapunta ng church kasi lagi kang pinagbabantay. Next. Ng aso, example si Maya. Then the problem is, hindi natin makita, ito yung problema. Hindi kasi natin makita na makasalanan tayo at kailangan natin ng Diyos. Feeling mo, malakas ka na. Feeling mo, pagkapanganak mo sa mundong ito, sobrang lakas mo, may 6-pack agad. Hindi ganon. So, akala natin, okay tayo, basta maging masaya lang tayo dahil doon natin nakakalimutan ang pinaka-problema natin. At yun ang kamatayan. Minsan, gusto mo maging masaya. Ayoko maging malungkot, gusto ko maging masaya. Bakit yun ang lagi nating gusto? Kasi para makalimutan mo na ang problema natin ay kamatayan. Bakit mo kailangan ng iPhone? Ayaw mong mapahiya, ayaw mong mapag-isa, ayaw mong mapag-iwanan. Kasi ang kamatayan, ganun yung feeling. Mapag-iwanan, mapag-isa, mag-isa. Diba? Lahat ng ayaw natin sa mundong ito, laging connected sa kamatayan. Lagi niyong tatandaan yan. Kaya tayo, minsan natin gusto nating maging masaya para maramdaman natin na matagal pa yung kamatayan na yan or hindi ko naisipin muna yan. Yan yung sinasabi ng mundo sa atin ngayon. Kalimutan mo yung pinaka-problema natin. Ang dami na natin advanced na technology, pero yung ancient na problem na kamatayan, hindi pa rin natin nasosolve. So, ano nangyari? Gawa na lang tayo ng entertainment para malaman nilang kapag masaya sila, okay lang yan, makalimutan nila yung kamatayan. So, ganun yung nangyayari sa mundo natin ngayon. Next. Pati yung nasa computer, ayaw na mag-next. So, ngayon, nakita mo na ba ang pangangailangan mo sa Diyos? Lahat tayo mamamatay. At hindi ka maliligtas ng hawak mong cellphone, hindi ka maliligtas ng magulang mo, hindi ka maliligtas ng mga kaibigan mo o mga hinahabol mong babae o lalaki. Ngayon, pag nakita mo na walang makakapagligtas sa'yo sa lahat ng mga bagay na meron sa mundong ito, makikita mo na ang Diyos ang kailangan mo sa buhay. Okay, next. Punta na tayo sa number 2. Nakita na natin na yung puso natin ang problema. Na lahat tayo makasalanan at lahat tayo papunta sa kamatayan. At hindi tayo maliligtas ng kung ano yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. So ngayon, kailangan natin si Lord. Pero para natin sisimulan na lumapit sa Kanya. And that is through prayer. And then, paano mag-pray? So, yan yung ating sasagutin. Next. So, second point, the discipline in prayer. So, lahat ng nandito, please makinig kayo dahil may activity tayo mamaya.
So, lahat nung nandyan, i-absorb nyo. Pag di nyo na-absorb, ngingiti na naman kayo. Ano nga yun? So, makinig kayo, please. Okay, next. Sige, tayo tayong lahat para magbasa. Hindi kayo antok. Magbasa kayo nakikita kayo ng Diyos. Verse 5. Ito yung ating verse. Matthew 6, 5 to 13. So, hanggang 13 yan. Pero una muna, 5 to 6. Sige. 1, 2, 3, and hypocrites. For And pray in the synagogues, and at the street corners, that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. next. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Pray then like this: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Walang amen dyan. Pero, amen. Amen. Upo na tayo, guys. Sige, next, Chris. Ngayon, una natin sasagutin, sino ang kakausapin natin sa pagdadasal? Who should we talk to in prayer? Sabi sa verse 9, sabi ni Jesus, Our Father in heaven, hallowed be your name. So, whom should we talk to in prayer? Sabi ni Jesus, Our Father in heaven, hallowed be your name. Sabi dito, ang kakausapin natin when we pray is the Father. Then, kung may gusto mong kausapin si Jesus, that is okay. Pero ang main nating kausap dito is yung tatay natin. Di ba? Kapag meron tayong kailangan, madalas tayong pumupunta sa magulang. At sino madalas na provider sa pamilya? Ang tatay. That's why, ang figure ng father dyan, siya yung provider. No? And then si Jesus, siya yung brother mo. Heavenly brother. Pero nagsisimula tayo sa Heavenly Father. So, and then also, dahil nagpo-provide ang ating Panginoong Ama, binigay niya si Jesus sa atin. And that's why, pag magpe-pray tayo, it always ends sa salitaan in Jesus' name. Amen. Kasi, hindi mo makakausap yung Father kung walang mag-mediate. Yung walang mapapagitna. O, alam na natin. Next, where should we pray? Saan ba tayo dapat mag-pray? Sabi sa verse 6, Truly I say to you, they have received their reward, but when you pray, go into your room. Sabihin niya ba, wala akong room nandun yung kapatid ko, katabi ko matulog. Shut the door. Ay, wala kaming pintuan Gate lang yung pintuan namin. Isa pa. And pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Next. Sige, next. So, ang sagot natin dyan, kahit saan. Bakit sinabi na mag-pray ka sa loob ng kwarto dito? Kasi, ang context dito, nakita niyo yung word na hypocrites kanina. Kasi yung mga Jewish or yung mga Pariseo, nagpipray sila in public. Parang pagalingan ng prayer. Mas maganda yung prayer ko. Pag mas maganda, mas malapit sa Diyos. So, mga ganun sila. Para sila nag-acting. Yung ibig sabihin na hypocrites is actor. Nagpapanggap. And imagine, alam ni Jesus yung puso nila, kaya tinawag niya silang, mga actors kayo, mga mapagpanggap, mga hypocrite. So, that's why, ang sinasabi niya sa kanila, kapag magpipray kayo, wag sa public, wag niyong gayahin yung mga Pariseo. Magtago kayo, doon kayo sa loob ng kwarto nyo, magdasal kayo. So, ano yung hinahabol dito ni Jesus? Ang hinahabol niya dito is yung pagpipray mo ng taos puso at totoo. Hindi yung nagpapanggap ka.
So, hindi problema dito kung saan ka magdadasal. Ang problema dito, bakit ka nagdadasal? Nagdadasal ka lang ba kasi pasikat ka? Or nagdadasal ka kasi nakita mo yung pangangailangan sa Diyos? No? So, sabi dyan, kahit saan, at alam mo kung kailan ka malakas o sa isip lang magdadasal. Kapag sinabi mag-pray ka, Maris, dun ka lang magiging malakas magdasal para marinig ng mga tao nasa paligid mo. Kasi bakit kailangan marinig? Para ma-bless lahat ng makakarinig. Pero kailan ka hindi magsasalita ng malakas? Kapag hindi naman kailangan. Pwede ka mag-pray sa isip lang. Kapag bago kang kumain, sa isip ka mag-pray. Pero kapag gusto mong masharean yung mga tao nasa paligid mo or yung gusto mong masharean yung taong katabi mo, pwede kang magsalita na medyo malakas na maririnig niya. So makikita nyo kung ano yung dahilan kung bakit ka magpipray ng malakas at magpipray ng tahimik. So, ang tanong kasi doon, pakitang tao ka ba o totoo ka bang nagdadasal? So, hindi pwedeng both. Pakitang tao tapos totoo yung sinasabi mo. So, hindi ka, hindi ka genuine. O, alam na natin kung sino at kung saan. Next, when should we pray? Kailan tayo magpipray? Sabi sa verse 11, give us this day our daily bread. Sige, next. Sabi dyan, kapag magpipray tayo, araw-araw. Araw-araw kang hihingi ng pagkain, araw-araw ka hihingi ng kapatawaran, araw-araw ka hihingi sa Diyos. Bakit? Kasi araw-araw mong nakita yung pangangailangan mo sa Diyos. Sasabihin mo sa Panginoon, Lord, walang araw na hindi ko nakikita na kailangan kita. Lagi akong mahina, Lord. Bukas, susunod na araw, lagi akong mahina. Kaya lagi akong magpipray sa Diyos na malakas. Sa Diyos na nagbibigay ng lahat. Sa Diyos na kung saan nanggaling lahat ng meron ako. Pati yung damit na suot ko. Pati yung kakayahan na pumunta dito sa church. Maraming tao na hindi may kayang pumunta ng church kasi may kapansanan. Always be reminded of that. Kaya lahat ng meron ka na nagagawa mo ngayon, dahil yun sa Diyos. At pag nalaman mo na galing lahat sa Diyos, araw-araw ka magpipray at mag-aas ka niya. Araw-araw. Bakit araw-araw? Para maalala mo na need mo si Lord. Kasi kapag hindi mo nakita na need mo si Lord, mayabang ka. Mas nakikita mo na mas malakas ka or kaya mong mag-provide sa sarili mo. How should we pray? Sabi dito, parang kabisado nyo na no? Sino yung familiar dito sa na to? Yan. Galing sa Catholic. Sabi dito, sabi ni Jesus, pray then like this. Tinuruan ka na ni Jesus mag-pray. So, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. Isa-isahin nyo to. So, kung naintindihan nyo yung sinabi ni Kuya Raymart last week, pag inisa-isa nyo to, marami kayong matututunan. At hindi ko na-isa-isahin kasi matatagal tayo. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. So, paano tayo mag-pray? Ganyan. Hindi mo alam mag-pray? Sige, next. Pag di mo alam mag-pray, you can recite this verse. Kasi, ito yung sinabi ni Jesus kung paano mag-pray. So, hindi pwedeng sabihin ng tao na mali i-recite to kapag nagpe-pray ka. Pwede mong i-recite to everyday nagigising ka. Na maalala mo na meron kang Diyos, meron kang tatay sa langit. Na meron kang Diyos na siya ang masusunod. Masusunod in a way na lahat ng mangyayari sa mundo is for our good. Kasi His will be done. And give us this day, maalala mo palagi na yung needs mo nanggagaling sa Panginoon. At siya lang yung makakapagligtas sa'yo sa evil. No? So, kapag di mo alam ipipray mo, you can recite this. Kabisaduhin mo, that will be okay. Next. How should we pray? Pray for everyone. Nakita niyo yung words dyan, puro R. Puro us. Our Father, give us this day and forgive us
Forgiven our debtors, and lead us not in temptation, but deliver us. Kapag nagpipray tayo, madalas, Lord, puro ako. Lord, anuhin mo yung pagalingin mo yung ganto ko. Lord, bigay mo to yung kailangan ko. Puro ko, puro ako, puro me. That's why, ang problema natin sa prayer, puro tayo hingi kasi nakapokus ka lang sa sarili mo. Hindi ka nagmamahal sa pagpipray mo, pag ganon. So kapag magpipray ka, lagi mong dinadamay lahat. Di ba kapag nagpipray tayo sa food, lagi tayo nagsasabi ng kami or aming or namin. Lord, marami pong salamat sa mga naghanda, yung mga ginagamit mong words, laging plural, hindi laging papunta sa'yo. Kapag magpipray, Lord, i-bless mo yung mga kakainin naming pagkain. O hindi yung mga kakainin ko, Lord. Hindi ka laging papunta, nakatingin lagi sa'yo. Kapag nagpipray ka, lagi ka nakatingin sa lahat ng tao. Next. So, meron tayong step-by-step na acts. Ibig sabihin ng acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So, ito yung something na ilagay nyo sa utak nyo para alam nyo kung ano yung ipagpipray nyo. So, sige, next. Isa-isay natin yung acts. Adoration. Ano yung adoration? Purihin at sambahin mo kung sino si Lord at kung ano yung ginawa niya para sa'yo. That's why we are saying Heavenly Father. And then sinabi dyan, hallowed be your name. Dahil banal siya. Kung sino siya. And your will be done. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yung mga bagay na gagawin niya pa dito sa mundong ito. At kung ano na yung mga ginawa niya para sa'yo. For example, sige next. Example, Heavenly Father. Tinataas ka namin at sinasamba. Kami ay iyong pinatawad at iniligtas. So, sa mga una nating word, lagi tayo nakapokus kung sino ang Diyos at kung ano yung ginawa niya para sa ating lahat. Next, confession. So, yung adoration, laging una yan. Pero hindi naman, hindi ka mapupunta sa impyerno pag hindi mo nasunod to, no? Pwedeng jambulin mo yan, okay lang. Kung sa adoration yung huli, okay lang. Okay? Hindi siya parang sunod-sunod na dapat gawin. Baka kasi predictable na kayo pag gano'n. So, next, confession. Sabihin ang lahat ng gusto mong talikuran na kasalanan. Sino yung may mga gustong may talikuran na kasalanan? Naku, mga hindi pa alam. Mga makasalanan kayo, alam niyo. Pero, sige. Yung mga tatalikuran yung kasalanan at mga pagkakamali. Humingi ng kapatawaran para sa lahat. So, kapag nagko-confess ka, nagpipray ka rin ng kapatawaran para sa lahat, hindi lang para sa'yo. Sige, example. Kapag humingi ka ng kapatawaran, sasabihin mo, Lord, patawarin mo po kami. Hindi, Lord, patawarin mo po ako. Even though kahit mag-isa ka, lagi kang mag-pray para sa lahat. Para alam mo in your mind na lahat makasalanan, hindi lang ikaw. Or at the same time, hindi lahat makasalanan, pera lang ikaw. Hindi. Lahat tayo makasalanan. That's why ang lagi natin prayer, Lord, patawarin mo po kami sa aming kasalanan at tulungan mo kaming magpatawad at talikuran ang aming mga kasalanan. So, na-absorb nyo na yung dalawa? May pa-activity ako mamaya. Bahala. Next. Adoration, confession. Sige, next. Ang ating susunod, thanksgiving. Magpasalamat sa lahat ng bagay na ipinapasalamat mo. Lalo na sa pagdating sa ibang tao. Parang inulit ko lang yung word. Pero, kapag nagpasalamat ka sa ibang tao, automatic yung pasasalamat na yun, laging may part ang Panginoon. Yung magulang mo, pinaghandaan ka, nag-thank you ka. Yung tatay mo, nag-provide sa'yo ng pinansyal. Lahat ng meron sa mundong ito, galing sa Panginoon. Kaya, kung meron man tayong pasasalamatan, laging papunta sa Panginoon. Yung pasasalamat. Next. Wala na akong sample dyan kasi alam nyo naman mag-thank you. Supplication. Ipagdasal palagi ang ibang tao. Hindi yung sarili, Lord, kailangan ko ng iPhone. Hindi ganon.
Pwede mo ipag-pray, Lord, bigyan mo lahat ng iPhone, pero imposible yun. Diba? So, lagi pa rin natin tanong, ano yung reason mo? Bakit yun yung pinagpipray mo? Baka kasi makasarili ka. Kaya yun yung pinagpipray mo. So, ipagdasal palagi ang ibang tao na makita nila ang need nila kay Jesus. Kasi na kay Jesus pa rin lahat ng kailangan natin. Bago ipagdasal ang sarili. Alam naman natin yan. Na sa Christianity, lagi nating inuuna dapat yung ibang tao. Pero pagdating sa prayer, sarili mo yung inuuna mo. Para tayong disconnected pag gano'n. Next. So, i-expound natin yung supplication. What should we pray for? Sige, next. Pray for our world. Unang sinabi ni Jesus diyan, let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Ang unang concern ng Diyos o ang unang tinuro sa atin kung anong una mong ipagpipray, yung buong mundo. Ng buong mundo na dumating na si Jesus muli. Kung alam niyo yung benefit na muling pagkadating ni Jesus, ipagpipray niyo yun, for sure. And then also, and at the same time, makita nyo na sa lahat ng magiging desisyon natin, ang will pa rin ng Diyos ang mapangyayari. May mangyari man sa'yo, will yun ng Panginoon. Yun yung nakatagdang ng mangyari or inallow ni Lord para sa goodness na para sa good ng lahat. Next, pagkatapos ng world, pray for our daily food, physical needs. Needs ng lahat ng tao. Hindi lang ikaw. Kaya our yan. Next, pray for our daily forgiveness. Kaya sinabi dyan, give us our daily bread and forgive us. So, daily bread and daily forgiveness ang laging kasunod nun. Hindi yung parang na nung niligtas ka ni Jesus, forgiven ka na. Yes, forgiven ka na. Pero lagi ka pa rin hingi sa Panginoon ng forgiveness kasi minsan, akala mo sa sarili mo, hindi ka na makasalanan. Di ba, hingi ka lang naman ng kapatawaran pag alam mong makasalanan ka. Paano kung araw-araw alam mo na makasalanan ka? Kung araw-araw na alam mo na makasalanan ka, araw-araw mong hahanapin yung forgiveness ng Panginoon. And for sure, lagi niyo makikita. Lagi niyo makikita ang kapatawaran ng Panginoon. So, spiritual needs and relationship needs. So, yung daily forgiveness, hindi lang sa Panginoon na makita nyo rin na dapat patawarin nyo yung mga taong nakagawa ng mali sa inyo. Humihingi ka ng kapatawaran sa Diyos pero hindi mo mapatawad yung mga taong nagkamali sa iyo. May problema tayo doon. Then also, pray for everyone. Diba? Lead us from the temptation and deliver us from evil. Tama ba? Hindi ko na nakabisado. Pero for everyone to have strength and trust and faith to God to save us from evil. Alam nyo na. Sige, next. We are weak, sinful, and selfish. But through praying to God, we remind ourselves every day, sige, next, that we need to love and trust God, that we are forgiven, and that we are called to love others. We are weak and sinful and selfish. But through praying to God, we remind ourselves daily or every day na kailangan natin mahalin ng Diyos, pagkatiwalaan siya, maalala that we are forgiven, and maalala that we are called to love others. Lagi niyong tatandaan na tayo tinawag na magtiwala at magpatawad at magmahal ng iba. Yun yung goal ng prayer. Hindi yun laging papunta lagi sa'yo. Ito na. The discipline in prayer. In 1 minute, magsulat ng kahit saan, basta sa notes or anything sa cellphone. Magsulat ng or mag-type ng 3 prayer items na gusto mong ipag-pray ng iba sa'yo. So number 2,
Maghanap kayo ng partner. Tapos, makikipagpalitan kayo ng prayer items at ipag-pray ang bawat isa. Then number 3, dahil number 3 yan, 3 minutes kayo magpe-pray. So, hatiin nyo yan to tig 1.5 kayo. 1.5 minutes. Then number 4, labas mo yung number 4, 4 na prayer items pang isama sa prayer. Bali, tig 2 kayo ng partner mo. So, pili kayo ng 2 dyan. Pag-pray mo yung mundo, bansa, churches, and your leaders. Oo. Kunyari, yung mundo tsaka bansa, kay Christian. Yung churches tsaka leaders, kay Mayan. Parang example lang. So, kayo mag-decide. For example, si Mayan, ipag-pray si Chris. So, bago niya ipag-pray yung prayer items si Christian, yung 2 muna dito sa prayer items natin. So, di ba kanina, ang pinag-pray ni Jesus, your will be done on earth as it is in heaven. So, una niya, yung mundo. Diba? So, parang something na ganon. Uunahin nyo yung everyone, bago yung bawat isa. Diba? Tapos, bago yung sarili. So, ganon yung prayer. Why should we pray? Ito yung ating last na point. Prayers impact to other people. Ito yung kaninang listahan natin. Kapag may problema, nagpapanggap na okay. So, when we pray, sinasabi mo agad sa mga tao nagmamahal sa iyo yung problema mo. So, kasi dahil nagiging open tayo sa Panginoon na Lord, makasalanan ako, kailangan kita. So, ganun din sa ibang tao, kapag meron akong problema, manghihingi ako ng tulong, lalo na sa magulang ko, kasi sila yung makakatulong lang sa akin. So, huwag niyong pipigilan ang sarili niyo na mag-open sa magulang, dahil sila lang ang pinakamalapit na makakatulong sa inyo. Okay? Next, kapag may kasalanan ng iba, hindi ka na agad nagagalit or nang pupuna. Ang ginagawa mo, patatawarin mo. Kasi nanghingi ka sa Diyos ng kapatawaran, pero dapat, kailangan, papatawarin mo rin yung mga tao nasa paligid mo. Hindi rasyonal sa utak ng mga tao na humingi ka ng tawad, pero pagdating sa tao, hindi ka makapagpatawad. Diba? Then lastly, and then next pala, kapag may kagalit ka, hindi ka na lumalayo. When we pray, naghahanap ka na ng paraan para makausap at magkaayos kayo. Hindi yung lalayuan mo. Hindi yung tatakbuhan mo yung problema. Ang gagawin mo, dahil nakikipag-usap ka sa Panginoon, hindi siya nagalit pabalik sa'yo, minahal ka niya, imbis na magalit siya sa kasalanan mo, ang ginawa niya is, umanap siya ng paraan para makausap tayong lahat. Dati malayo tayo sa Panginoon, pero gumawa ang Panginoon ng paraan para makalapit tayo sa Kanya. Kapag may nagawang kasalanan, hindi ka na nagsisinungaling. Aaminin mo agad. Kasi alam mo na sarili mo, oo, makasalanan ako. Aaminin ko yung kasalanan ko at hindi ako magsisinungaling kasi hindi yun yung gusto ng Diyos nagmahal sa akin. Ano pa? Yung kanina sinabi natin na kapag masaya ka, hindi ka kaagad nagsasalita o nagmamayabang. Magsasalita ka ng may pag-iisip at pag-iingat. That's why marami akong jokes na hindi ko sinasabi kasi alam ko makakapanakit ako. So sana ganun din tayo sa ating mga kaibigan. Yes, nakikipag-asaran sila sa'yo, pero sana alamin mo muna kung makakapanakit sa kanila o hindi. O kapag masaya ka, nakakapag-encourage ka ba? Huwag na magturo. Kapag masaya ka ba, nakakapag-encourage ka ba? O mas nagbababa ka ng tao kasi mas mayabang ka? Diba? Then lastly, kapag may nakikipag-usap sa'yo, lagi kang handang makinig at magtanong. Kung nakikinig ka lang at hindi ka lang tatanong, baka wala kang pakialam doon sa tao. So mahalaga rin na nagtatanong ka para yung conversation magpatuloy. Hindi yung lagi kang tama. Hindi yung lagi kang nagsasalita. Hindi yung lagi kang bida sa mga kwento. Yun yung nagbabago sa atin. Yun yung impact ng pagdadasal. Naapektuhan pati yung pagkikipag-communicate natin sa ibang tao. That's why, pagdating sa Diyos, dahil alam mo mahina ka, yes, we are weak, kaya mas kailangan natin magdasal.
Magdadasal ka araw-araw dahil kailangan natin si Lord, hindi dahil may kailangan ka. Magpe-pray ka dahil may kailangan ka sa Panginoon. Kailangan mo ang Panginoon. Amen. Hindi yung bagay na binibigay niya. Kailangan natin yung provider, hindi yung provision. And then, magdadasal ka, hindi lang kapag may wala ka nang malapitan or last option mo si Lord. Magdadasal ka kagad sa Panginoon. Bago lumapit sa iba or mag-isip ng paraan para sa sarili mo. Dahil si Lord ang first option mo. Lord, ikaw lang yung makakapagbigay nito or hindi makakapagbigay sa akin ito. Ikaw lang, Lord, makakapagsabi kung maganda ba to, ang bagay na to para sa akin o hindi. Lord, ikaw lang makakapagsabi kung itong desisyon na gagawin ko, tama ba o mali. Kaya that's why, araw-araw ang pagdadasal. Kasi lagi nating naaalala yung mga napipreach dito sa harapan na, oo nga, dapat iniiwasan ko to. Dapat hindi ko sinusunod yung gusto ng puso ko, kundi ang susundin ko kung ano yung tama at sinasabi ng Panginoon. Kaya, this is our answer sa prayer. When we pray, prayer heals our heart from selfishly and trusting and loving ourselves. Masyado tayong selfish, kaya tayo masyadong nagtitiwala sa sarili natin at minamahal yung sarili natin. Yung prayer heals us to trusting God and loving others than ourselves. Minsan hindi tayo nakikipag-communicate kasi mas mahal natin yung sarili natin. Hindi tayo nagiging open kasi mas mahal natin yung sarili natin. Kapag nakikipag-communicate ka, kapag open ka, minamahal mo yung ibang tao. Lastly, our heart's motivation for our daily prayer is, we are all sinners. At lahat tayo nagrebelde laban sa Diyos. Lagi niyong tatandaan yan. Hindi tayo makalapit sa Kanya in the first place. Tayong lahat pinanganak, nakaaway ang Diyos. Dahil sa puot at galit niya sa kasalanan, pinanganak tayo makasalanan. Kaya nung pinanganak ka, galit sa'yo yung Diyos. Galit sa atin ang Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa pag-ibig at kaawaan niya, ng Diyos Ama sa ating lahat, binigay niya ang puot at galit niya sa kanyang iisang anak na si Jesus upang mabayaran at mapatawad ang ating makasalanan at muli tayo makalapit sa Diyos. Binigay ng Panginoon yung kaisa-isang anak niya para lang lahat tayo maligtas. Para yung kinakatakutan mong kamatayan, hindi mo na isipin at maging masaya ka na lang sa piling niya. Kaya sabi dito sa Hebrews 10:19-20, therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain that is through His flesh. Ano yung bago nating bagong buhay? Yung pagdadasal sa Kanya. Kasi dati hindi natin kaya lumapit sa Kanya. Ngayon, kaya na natin lumapit sa Kanya boldly with confidence. And why pray to the Father? Kanina hindi ko to sinagot. Pero bakit sa Diyos tayo magdadasal? Kasi sa kabila ng lahat, dahil minahal niya pa rin tayo sa kabila ng ating pagre-rebelde, at tayo tinawag niyang anak. Lahat tayo may kasalanan na laging ibinabato sa Diyos. Pero nung pagbato natin, tinatawag niya pa rin tayong anak kasi ganun niya tayo kamahal. At paano tayo niyang minahal? Why mention Jesus' name at the end kapag napipray tayo? Dahil siya lamang ang dahilan kung bakit tayo muling nakalapit sa ating Diyos. Siya lang ang dahilan kung bakit hindi ka mapupunta ng impyerno, kung saan hindi masaya. Kung saan tatanggalan ka ng kung anong meron ka. Kung masaya ka ngayon, tatanggalin pa yon pagdating mo sa impyerno. Pero dahil kay Jesus, hindi tayo mapupunta doon. At lahat ng biyaya at masasayang bagay na kayang ibigay ng Diyos, makukuha na natin ngayon. Hindi temporary like iPhone, kundi
kasiyahan na habang buhay forever sa piling ng Diyos dahil sa Kanya lahat ng galing ng lahat. Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito, Panginoon, that you guide us, Panginoon, here, na matutunan ng iyong salita, Panginoon, kung paano magdasal, Panginoon. Magdasal hindi para lang sa sarili ko, kundi Panginoon, magdasal para sa buong mundo, sa buong bansa, Panginoon, sa lahat ng churches, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, sa bawat leaders, Panginoon, na meron dito at mga bagay na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat. Natutunan namin na mag-pray, na kumonekta sa iyo, Panginoon, in times of need, Panginoon. Kapag meron kaming problema, Panginoon, kapag meron kaming nagawang kasalanan, Panginoon, Lord, you are always there, Panginoon. Kahit na mag-isa lang kami, Panginoon, saan man kami pumunta, Panginoon, hindi kami lagi mag-iisa dahil lagi ka nandun. Kaya I pray, Panginoon, na tulungan mo kami na lagi kang maalala on those moments, Panginoon, na laging mag-pray, na laging ipag-pray ang aming mahal sa buhay, ang aming magulang, ang aming mga kaibigan, Panginoon. Ipag-pray na makilala ka, Panginoon. Yung ginawa mo, Jesus, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng aming kasalanan para talunin ang kamatayan na kinakatakutan namin, Panginoon. At makasama ka habang buhay, forever, Panginoon, sa piling mo, Panginoon. Kung saan makukuha namin ang everlasting na kasiyahan. Blessing na walang humpay, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, dahil sa iyo nagmula ang lahat. I pray, Panginoon, na patuloy mo na samahan kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na tulungan ng bawat isa na maalala, na magdasal sa iyo, na laging kumonekta sa iyo, na laging makipag-usap sa iyo sa kahit anong sitwasyon ng aming buhay, kapag magdidesisyon kami, kapag gigising kami, bago kami matulog, Panginoon, bago kami kumain, Panginoon, pagkatapos kumain, Panginoon, I pray, Panginoon, na lagi ka naming maalala na binigay mo ang iyong buhay para muli ka naming maranasan at maranasan na kami ay buhay sa piling mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo na po namin tinatasaglit na to sa pangalan ni Jesus. Amen.